sa inyong bukay. Dindumang kalesa, bisa na may ginabatyag, ikaw din magbulit sa iyo. Sa ngalan ng Jesus, ginaampo ang magapungko. Sunod sa minsan, ang aton kalag, makaisa lang din buhay sa inyo. Ang Espiritu Santo, kagangiya dugo, i-apply sa aton, kagang aton kalag, makaisa lang din tinuan sa dugo ng Kristo. Kagang iya Espiritu, na ang iya Espiritu pauna sa kalayo, nagsunog sa aton mga daan na batasan. Kagang Espiritu Santo, nagapuyo sa atin. Ang atong lawas, niyo bisan aral na taga-Kristo. Taga-Kristo na tayo. Ang ating katawang lupa nito ay patay pa rin. Dahil sa kasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo, may gusto akong gawin na hindi ko magawa. At mayroon ko nagawa na hindi ko gusto gawin. Sabi niya, pag doon ay masama, hindi na ako ang gumagawa niyan, kundi ang kasalanan na nasa ating laman. Kaya nga, nagkakasakit ba yung tao? Na tumatanda, na mamatay. Dahil sa kasalanan iyan na nasa ating katawan. Kahit na kay Kristo na tayo. Walang tao may katawan, may espiritu at kaluluwa. Ang ating kaluluwa, ito'y dati patay din. Mas naunang namatay ang ating kaluluwa kaysa ating katawang lupa. Ngunit binuhay tayong muli. Ano ang nasa atin na binuhay sa muli? Yung ating kaluluwa. Sa Efeso 2:1, tayo'y binuhay muli ng tayo'y patay. Bakit yung tayo'y patay? Sapagkat ang kaluluwa na nagkakasala ay namamatay. Kaya patay ang kaluluwa natin, may binuhay tayo. Ang kaluluwa nito ay binuhay dahil sa Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin. Sabi ko, yung Espiritu Santo na bumuhay sa katawang lupa ni Kristo, kung itong Espiritu Santo, kung yung Espiritu Santo yun ay nakatira din sa ating kaluluwa, ito rin ang bubuhay sa ating unang espiritu, kaluluwa. Pangalawa, sa ating laman. Kapag mamamatay ang ating katawang lupa, nito bubuhay sa mundo ito. Ang katawang lupa ay binubuhay ng hina ng buhay, espiritu ng buhay. Pero ang bumubuhay sa ating kaluluwa ay yung Espiritu Santo. Kaya nga, sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, noong linggo, araw ng linggo, na nabuhay siya mula sa mga patay. Nakita siya ng mga nakaharap niya ang mga apostol
dahil may dalawang babae ang nakakita sa kanya sa umaga sa kanyang pagkabuhay at inutosan silang dalawa na pumunta doon sa kanyang mga alagad, mga apostol ninyo. Unsina nga. Judas patay na. Nang makita siya sa gabi nun, sinamba nila siya. Bagamat may isa doon, nagduda siya si Tomas. Anong araw siyang sinamba ng mga apostol? Linggo. Hindi pwede na nakita sa linggo na buhay, Lunes pa siya sasambahin. O kaya hintayin muli ang Sabado para sambahin siya. Dahil ang ating Panginoon Sus ay ang object ng pagsamba. Siya ang siyasamba, sabi ng Panginoon Sus ng situksuin ng demonyo. Siya sabi ko at nakasulat na, sambahin mo ang Panginoon mo, Diyos. Kaya si Jesu Kristo, siya ang Panginoon at Diyos ng mga anghel. Kasama na doon si Satanas na silang si Lucifer. Alam nyo, ang demonyo, natatakot din sa Diyos. At ang demonyo ay naniniwala ng Diyos ay iisa. Nanginginig pa sa takot. Pero may mga reliyon na nagtuturo ng Diyos, 2, 3, sobra ka. Mas mabuti pa si Satanas ikumpara sa kanila. Si Satanas, ang paniwala niya, ang Diyos isa lang. Siya mabuti. Ang ginawa na yun, ng isang tao na naniniwala na ang Diyos isa. Kaso lamang ang paniwala niyan ay hindi niya mapakinabangan kung hindi niya isagawa ang mga salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang alagad, humayo kayo sa buong mundo. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Ang sumampalataya sa mga ipinangaral ninyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa mga tuwid, hindi ihinto sa panampalataya ang nakikinig. Kailangan niya magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus upang ma-apply sa Kanya ang kapatawaran ng kasalanan. At kung mapatawad na ang kanyang kasalanan, darating sa Kanya ang bautismo ng Espiritu Santo upang tumira sa ating puso. Sa ating puso, nandito rin nakatira ang ating kaluluwa. Kaya ang puso ng isang tao ay ginawa ng Panginoon na siyang trono ng kanyang biyaya. May biyaya sa atin. Kahit nandito tayo sa ating katawang laman. Nangingat tayo, nagkukulang tayo, pero may biyaya sa atin hanggang sa dumating ang simple time na katawang lupa natin ito ay papalitan ng Diyos. Ng katawang ukol sa Espiritu. Kaya tawag Theophany. At sa Theophany na yun, hindi nakatira ang kasalanan. Dahil Theophany na yun, na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ay pangako. Kapag tayo mamamatay sa ating katawang lupa,
ay tatanggap tayo, magkakaroon tayo ng panibagong katawan. Katawan mo si Espiritu na siyang Theophany. Ngunit, hanggat wala pa, yun, hindi pa dumating sa atin ang Theophany na yan. Kasi darating sa atin yan kapag tayo mamamatay. Hindi pa naman tayo namatay sa laman. Ang pangyayari ito, ang ating puso, ginawa ng Diyos na puno o lok-lokan ng awa. Kaya ang Diyos, naaawa sa atin. Ano mang pagkukulang, ano mang pagkakamali, dahil sa biyaya may awa, sa biyaya may pag-ibig. Hanggat nandito tayo sa biyaya, ang awa ng Diyos ay mayaman sa atin. Mayaman ang awa ng Diyos. Hindi sila ubusan ng awa para sa atin. Basahin natin ang Efeso 2:4. Abang Diyos nga manggalamon sa katuoy gikan sa dakong hukma nga ginihukma niya sa ato. Okay. Saan galing ang awa? Sa pag-ibig. Ano ang nagdala sa pag-ibig? Biyaya. Ang Diyos mayaman sa awa. Hindi siya naubusan ng awa sa kanyang mga anak. Ngunit hanggang nandito pa tayo sa mundo nito, ang mga tao ay malaya pa na makapasok sa kaligtasan. Ngunit kapag dumating ng rapture, ang awa ng Diyos wala na. Mahinto na. Ang biyaya ng Diyos mahihinto na. Ano ang igagawa ng Diyos sa mundo ito? Galit. Ang wrath of God. Matinding galit sa malaking kapitilan. Sino makakatayo? Wala. Dahil yun na ang panahon ng kanyang kagalitan. So ang pag-ibig ng Diyos sa mundo ay mahihinto na. Habang di pa dumating ang rapture, nandito ang awa dahil sa atin. Tayo ang dahilan kung bakit pinapaigsi ang mga panahon at mga araw. Dahil sa atin, mayroon bang awa ang Diyos? Ang Diyos, siya ay tagapamagitan sa mga manampalataya at mula pa sa panahon ng unang kapanahonan ng Iglesia hanggang sa ikapitong kapanahonan ng Iglesia na siyang Pentecostal Laodicea, may awa. Ngunit, ng kanyang tanggihan, ang mensahe na dala ng mensahero, doon na hinto. Ang awa ng Diyos sa pitong kapanahonan ng Iglesia. Kaya pinalabas tayo ang mensahe na napahayag para sa atin. Tayo pinalabas sa mga iglesia yun, sa mga relihiyon, sa mga sikta. Dahil sila ay patay na sa harapan ng Diyos. Espiritual na patay na sila. Wala nang buhay sa kanila. Dahil ang buhay ay nasa atin na. Tayo ang pinakabinhi ng Diyos. At ang buhay ngayon ay sa kanyang binhi. Ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos mensahe. Ang mensahe ito ay ang
napahayag sa ating panahon, yun ay buhay. Kung nandito sa atin, ang mensahe niyo, nandito ang buhay sa atin. At darating sa atin ang banal na Espiritu na siyang nagbibigay buhay sa atin. May pabasa ko kay brother. Lord, number 1. Saying, does God change His mind? It's when you know that you have the earnest of your, So, gunan sa puno para magpalit. as I was trying to say, that the other night to you, it's when you know that you have the earnest of your eternal redemption. Okay. Kung alam mo, alam natin, na mayroong earnest, anong earnest? Paunang bayan, pati nga, kung sa ilong mo, paunang bayan, ng ating katubusan. Kasi ang kumpletong katubusan sa atin ay ang katuwiran, ang kabanalan, at ang bautismo ng Holy Ghost. Ngunit kahit ang kumpletong katubusan ay nasa atin na, ang ating katawang lupa nito ay kailangan tubusin din. Papalitan ito ng katawang Espiritu, Theophany. Dahil alam natin na yung pangako sa atin, mayroong tatawag patinga o paunang bayad, down payment. Yung Holy Ghost na yan, tinawag down payment. Sige. Yes, sir. Of your eternal redemption right now in you, by the baptism of the Holy Spirit. Okay. Ano ito? By sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang tao may katawan, may Espiritu, may kaluluwa. Kailangan ang bautismo ng Espiritu Santo ay nasa ating kaluluwa. Kung itong bautismo ng Espiritu ay sa Espiritu lang ng tao, siya ay mapapahamak pa rin. Paparusahan pa rin siya sa impyerno hanggang doon sa maputing trono ng pag-ukom sa General Resurrection. Mayroong banal na Espiritu ang pinatira sa ating puso. At ito ay paunang bayad ng ating katubusan. Pag walang Holy Ghost, walang paunang bayad. Amen. Wala siyang buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay dala ng banal na Espiritu. Kaya kailangan ang bautismo sa Espiritu Santo. Hindi lang bautismo sa tubig, bautismo pa sa Espiritu Santo. It's already quickened you. Kapag tayo may banal na Espiritu, nakatira na dito, tinanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, ay binuhay na tayo. Hindi ang katawang lupa, kundi ang ating kaluluwa ay binuhay na. Pero ang ating katawang lupa na inaring patay. Inaring patay dahil sa kasalanan. Ito'y kailangan magpasabog din sa salita ng Diyos. Paano siya magpasabog kung wala siyang potensyal na siyang paunang bayan na siyang Holy Ghost? Si brother? You are now risen with Him. Ngayon, tayo binuhay na kasama niya. Na nabuhay siya, nabuhay din tayo. Tayo nabautismuhan kay Kristo. Nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Na siya'y nabuhay mula sa mapatay. Nabuhay din tayo kasama niya.
niya. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa atin. Hindi nyo ba alam na kayo templo ng Espiritu Santo? Templo kayo ng Diyos. At yun ay nakatira sa atin. Hindi nyo ba alam na ang templo ng Diyos ay banal? Anong banal na ito? Hindi siya makapatay langaw? Hindi siya makabasag itlog? Ang kabanalan dito ay hindi sa ating gawa, kundi dahil sa dugo ni Kristo na naglinis ng ating mga kasalanan. Winala ng Diyos ang ating kasalanan dahil sa dugo ni Kristo at tayo banal sa harapan ng Diyos. Malinis ang sanctified. Okay? Kaya Rachel? And we're sitting together in heavenly places. Oo. Kristo sa atin. Sa iyo, tumanggap ka ng bautismo ng banal na Espiritu. At si Kristo, nandito sa gitna natin. Dalawang tatlong pinag-uusapan ay ang mensahe sa panahon ito. Siya ay nasa gitna natin. At tayo dahil binuhay na. Sa espiritual na niya tayo ating kaluluwa. Tayo ngayon ay nakaupo kasama si Kristo sa makalangit na dako. Ito ang ginagawa niyo. Ano na yan? Ganun ang ginagawa. Nakiupo tayo kasama ni Kristo. Ang tawag sa lugar na ito, hindi langit, kundi makalangit ng dako. Ang atmosphere, ang kondisyon ng kalagayan, sumatawag ito na heavenly places. Si bakit? Kung nasaan si Kristo, magalang dako na yun. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, alisin mo ang sapin ng iyong paa dahil ang lugar ito ay banal. Hindi banal ang lugar, kundi nandoon ang banal sa lugar na yun. Ganoon din tayo, walang banal kahit isa. Isa, Diyos lang. Pero nandito sa atin ang banal. Kaya tinawag tayo mga banal na templo ng Diyos. Dahil sa Kanya. Sige, brother. You're no more of the world. Hindi na tayo sa sanlibutan ito. Hindi na tayo pag-aari ng sanlibutan. Sige? Without the world, Kung iniibig natin ang sanlibutan, and your affections are still on the things of the world, kahit ang ating mga gawa ay nakatuon pa rin sa mga bagay ng sanlibutan, kung ang ating pag-ibig ay nasa bagay pa rin ng sanlibutan, then the love of God is not even ang in you. gugmanan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Bakit? Ang Diyos umibig sa atin, inibig din natin ang Diyos, kung ibigin pa natin si Satanas, mawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi dalawa ng inibig natin. Kailan magpatay ang isa sa kanila? Siya si Satanas, kung dapat mamamatay sa atin. Huwag natin ibigin mga bagay sa libutan. Siya brother, ito. Sayang nga na Esther sin. Paragraph 97. Now notice, Ngayon, pansinin, it's the earnest or the potential ito ay paunang bayad o potential, pasyadong earnest potential ng kakayanan. O kaya, nandiyan na mga bagay na sabi mo wala pa, pero nandiyan na dahil sa panampalataya. Sabi nga, ano bang panampalataya? Ang panampalataya hindi yung mga bagay na kita mo. Sumampalataya ka sa mga bagay na hindi pa nakita. Pero ang paniwala mo,
makakamit na natin, matatanggap natin. Yun ang panampalatay. Ganoon itong pangako ng Diyos sa atin. Wala pa, pero nandiyan na sa iyong paunang bayad. See, The quickening power of your resurrection ano daw? The quickening power, ang kapangyarihan pagkabuhay sa ating pagkabuhay muli. Anong quickening power? Ang Holy Ghost. Kapangyarihan yun ng Diyos ang pagbuhay sa mga tao. Yun ang nagbumuhay kay Kristo sa amin sa amin. See, to receive the Holy Spirit na ang tanggapin mo ang banal na Espiritu is then dwelling in you. at ngayon nakatira sa iyo. The potential of it Oh, ito'y potential. Unang kabayaran. Kasiguan ito. Sige. number 3 Ano yun? is Sir Jacob, paragraph 16. Siguro, ano may form na. Number 4, mensahe no is this Melchizedek, paragraph 73. And then when you become subject to that spirit, Ngayon, tayo, naging sa ilalim o magpasako sa banal na Espiritu. Tumira sa atin ang banal na Espiritu. Dati patay, binuhay, nilinis. Pag sinabi mong nilinis, may dahilan. Nilinis tayo para gamitin ng Espiritu Santo. Tumira sa atin. Pagkatapos nilinis tayo, tumira na ang banal na Espiritu sa puso natin. Kasi hindi siya tumitira sa marumi na lugar. Kaya linisin niya muna ang ating puso. Linisin niya muna ang ating kaluluwa. Kaya nakatira na ngayon, tumira sa atin ang banal na Espiritu upang tayo, ikaw, tayo, ay kanyang gagamitin. Magpagalit ba kayo? Pag hindi, sabi, hindi nyo pagpasubukan mo rin Spirit. Magpagamit kayo. Nalulungkot ang banal na Espiritu. Napipighati ang banal na Espiritu na nakatira sa atin kung hindi tayo susunod sa Kanya. At kung tayo gagamitin, hindi tayo naman magpagamit, napipighati ang Holy Ghost. Amen. Siguro napapigati ang Holy Ghost na yan. Basahin mo natin sa Efeso 4, Santa. Efeso 4. Pagpili pagkasubuha ang Espiritu sa Diyos, ngayara sa inyo, ngayara sa iya, ngayara sa iya, pinaganaga mo, hanggang daw sa pagtupos. Okay? Siya hindi pagpasubuho. Huwag niyo papigatin ang banal na Espiritu. Itong banal na Espiritu kaupo sa atin, ito pa naman itatak din. Pag sinabi mong tatak, may kasiguruhan na ikaw, tayo, may kasiguruhan sa kaligtasan, may kasiguruhan sa rapture, may kasiguruhan sa bagong lupa, bagong langit, may kasiguruhan tayo sa nilog, lahat sa atin ang tinatawag earnest ang Holy Ghost. Amen. Hanggang ang tatak na ito hanggang kailan? Hanggang baguhin ang ating katawang lupa. Si brother, next. Turn mo. shows your whole being subject to the Spirit, Ang itutulak ng Holy Ghost nito ang ating buo para magpasako sa banal na Espiritu. Ang Holy Ghost nito, ito magtutulak sa atin upang magpasako sa banal na Espiritu. Ang Holy Ghost nito ang nagtutulak sa atin para siya'y purihin, para siya'y salbahin, para siya'y paglilingkuran. Ang taong matahimik, pag siya'y marasin, marimay, hindi marunong kumanta, kakanta siya.
Ang may ibang tao, ito sa ibang lupa na galunan, kay disintonado. Tubog siya. Pero hindi siya nahiya. Amen. Kahit libagon siya. Amen. Kumbaga sa mga istorya, kahit buti ay palakpakan, pero tuloy nahulog sa kisame. Dahil sa kanyang kanta. Wala dito, wala doon. Pero hindi siya nahiya. Amen. Dahil siya nalasing sa kanyang ininom. At tayo naman na Kristiyano, kapag tumanggap ka ng banal na Espiritu, lasing tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tayo hindi nahiya umuwi. Amen. Hindi tayo nahiya na sumitaw. Amen. Hindi tayo nahiya. Umiyak! Umiyak hindi tayo nahiya. Hallelujah. Dahil ito ang tumutulak sa atin upang it's bubbling. Coming in our soul. Hallelujah. May bukal ng tubig. Hindi mo mapigilan ang bukal. Amen. Ang Holy Ghost ay bukal ng buhay. Tumayo ang bawat isa. Glory. Ama makapangyarihan, purihan ka at sambahin. Salamat sa iyo, mga ginawa sa amin. Salamat sa iyo, sa iyong Ama, ang pag-ibig mo. Hallelujah, hindi ka nawawala ng awa sa amin. Purihin ng Diyos na lahat nito'y kaprogram sa iyong kaisipan. At ang amin ay magpasakot lamang kami sa iyo at magpatianod kami sa iyong mga ginagawa sa amin. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus. Amen.